Imagine that, for only 100 pesos, may dagdag protection ka na para sa iyong pamilya at tahanan. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Learn valuable information and enjoy this limited time special offers. Save the date sa June 20 o June 27, 2026, 9 a.m. sa Simbayanan ni Maria, New Lower Bicutan Branch. Protect your home. Protect your family's future. Mag-register na! Kita-kits sa Social Protection Home Protect Seminar. How to pay loans and deposit to your account using Co-op Pay. Step 1. Open your Co-op Pay application. Step 2. Click Co-op Billers and select Simbayanan ni Maria. Step 3. Fill out information and select the type of transaction. Step 4. Check the details in slide to confirm. Send a copy of a successful transaction receipt to your branch email address or to collection.debt@simbayanancoop.org. For other inquiries, please send your concerns to Simbayanan's official FB page at Simbayanan Official, or you may contact your nearest branch account. Sa oras ng pagdadalamhati, hayaan mong bawasan natin ang iyong alalahanin. Sa Simbayanan Interment Loan, maaari kang mamili sa pagitan ng Sapphire Plan at Ruby Plan para sa mas maayos at disenteng serbisyo. May napakababang 0.35% diminishing interest rate per month at pwedeng bayaran sa loob ng 5 taon. Mas magaan ang pagharap sa mahirap na sitwasyon kapag may maaasahang katuwang. Mag-inquire na! Hindi natin alam kung kailan darating ang hindi inaasahang panahon. Kaya mahalagang maging handa. Sa Simbayanan Memorial Loan, maaari kang magkaroon ng sariling memorial loan lot sa abot kayang hulugan. May mababang 1.5% diminishing interest per month at hanggang 10 taong termino sa pagbabayad. Magplano ngayon para sa kapanatagan ng isip. Magtanong na sa pinakamalapit na Simbayanan branch. Pangarap mo bang magkaroon ng sariling sasakyan? Pangarap ko din. Ngayon na ang tamang panahon. Sa Simbayanan Carlon, maaari kang makakuha ng sasakyan sa abot kayang hulugan. Dahil may 0.82% diminishing per month interest rate, may flexible payment terms na hanggang 5 taon. San ka pa? Bagong unit, up to 20% cash out, all in na. At syempre, mabilis na proseso. Huwag nang ipagpaliban ng pangarap mo magkaroon ng sariling sasakyan. Mag-apply na sa aming Carlon at simula na maginhawa at mas komportableng biyahe. Drive your dream car today. Magandang buhay! Nais mo bang maging miyembro ng Simbayanan? With 3 easy step lang para maging kamay-ari ng ating Billionaire Co-op.
ikaw ba ay 18 years old, pataas, naninirahan o nangungupahan within Metro Manila at Calabar Zone, qualified ka. Ihanda lang ang mga requirements tulad ng valid ID, 2x2 picture, and initial deposit na 2,310. Anong dapat gawin? Simple lang. Pagpunta sa pinakamalapit na Simbayanan branches sa inyong lugar, ihanda ang mga requirements, mag-fill up ng application form, at isubmit ito sa Kamay-Ari Care at magbayad ng initial deposit na 2,310. Ano pa hinihintay nyo? Tara na sa Simbayanan ni Maria. Para naman sa ating online membership, una, i-transfer ang initial membership investment through our BPI account via any e-banking platforms, GCash, PayMaya, online or mobile banking app. I-screenshot ang inyong payment receipt. Ikalawa, mag-fill out ng online membership form na nasa description box o i-scan ang ating QR code. I-upload ang mga sumusunod na dokumento sa ating e-membership portal. Una, litrato ng inyong valid ID. Ikalawa, litrato na kasama ng hawak ng inyong valid ID. At ikatlo, screenshot ng inyong payment receipt. Ilagay ang pangalan at passbook number na nag-refer o nag-recruit sa referred by kung meron. Ikatlo, pagkatapos i-click ang submit, ang ating Kamay-Ari Care ay tatawag para sa maikling interview at validation ng inyong membership application. Paalala, ang Simbayanan ay no tax. Maging member owner or kamay-ari. Hi ma'am, good afternoon. Congratulations po, approve na po ang loan nyo. Sa Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative, may iba't ibang loan services na swak sa pangangailangan mo. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Apply na, kamay-ari! Mga kamay-ari, naghahanap ka ba ng dagdag puhunan o budget para sa pamilya? Huwag kang mag-alala, sagot ka ni Simbayanan dahil dito meron tayong regular loan. Ang regular loan ay times 2 ng iyong share capital at maaari ka pang makapag-avail up to 700,000. Simple lamang ang pag-a-apply. Mag-fill up lamang ng application form, magdala ng proof of income, valid ID at proof of residency. Tiyakin lamang na naka-attend ng SMES at COS seminar kung first time nyo pong maglo-loan. Dahil ang interest rate natin ay 2.5 diminishing per month lamang at pwede nyo pa itong bayaran up to 5 years. Magaan sa bulsa, kayang-kaya. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tara na, mag-apply at bumisita sa mga branches kung saan kayo miyembro. Sa Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative, naniniwala kami na ang tamang panghiram ay nagsisimula sa tamang pagpaplano. Hiram ng tama, bayad ng maayos. Ang loan ay tulong at hindi pabigat kung ito ay ginagamit sa tamang pangangailangan at may malinaw na plano sa pagbabayad. Bago manghiram, siguraduhin kaya ng inyong budget ang bawat hulog upang mapanatiling maayos ang inyong pananalapi. Sa Simbayanan, kasama mo kami sa responsableng pangungutang tungo sa mas maayos at mas maginhawang kinabukasan. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na branch ng Simbayanan at dumalo sa SMES or Pre-Membership Education Seminar upang mas makilala ang aming mga programa, serbisyo at benepisyo. Kamay-ari, sa Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative, naniniwala kami na ang tamang paghiram ay nagsisimula sa tamang pagpaplano.
Magandang araw mga kamay-ari. Alam niyo ba na ang Simbayan ni Maria Multipurpose Cooperative ay mayroong Simbayan ni Maria Enterprise Center na mas kilala sa tawag na SMEC. Ang SMEC ay tinatag ng ating chairperson and Board of Directors Reverend Father Anton C.T. Pascual noong March 5, 2010 upang suportahan ang ating mga kamay-ari na may negosyo at mga nagbabalak magnegosyo na tinatawag nating co-opreneurs. Para matulungan ang ating mga kamay-ari, nagbibigay ang SMEC ng iba't ibang programa tulad ng trainings, webinars at livelihood programs na naglalayong palawakin ang kanilang kaalaman at tulungan silang mapalago ang kanilang mga negosyo. Bukod sa mga trainings at webinars, nagsasagawa rin ng SMEC ng mga bazaars bilang suporta sa ating mga co-opreneurs. Kabilang dito ang Payday Bazaar na ginaganap tuwing 15th and 30th ng buwan. Meron ding mga bazaar sa mga kilalang malls tulad ng Market at Vista Mall Taguig, kung saan mas napapalawak ang market ng ating mga kamay-ari at naipapakilala ang kanilang mga produkto sa mas maraming mamimili. Kaya naman, kung nais din yung sumali at maging isang co-opreneur, i-scan lamang ang QR code na ito. Halina't maging kamay-ari, halina't maging co-opreneur. Proud co-opreneur, proud kamay-ari. Hello po, ayan, good afternoon po sa ating lahat. Ayan, para po sa ating mga nandirito sa face-to-face at yun sa FB Live and nasa Zoom po. Ayan, good afternoon po. Ayan po na ako po si Vanessa Baring, anyo po isa sa mga kasama nyo ngayong hapon. Bago po natin simulan ng ating seminar, ay pangunahan po muna natin ito ng opening prayer, followed by National Anthem and Cooperative Pledge po. Sige po, magsitayo po muna tayong lahat. Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula sa simula hanggang katapusan. Masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at may sagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Kami po'y naninikluhod sa iyong harapan na kami iyong patnubayan at iwaksi sa aming kaisipan ang anumang masasamang kaisipan, inggit at pakikipag-alit sa aming mga kasama. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi naman namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon na ito. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Alam ng puso, sa likid mo'y buhay.
the Cooperative Pledge. As a Filipino, I am and I believe in the cooperative. Alone I am weak, but with others I am strong. So I commit myself to work, to cooperate, for all to be prosperous. Harmony, industry, I will value. Cooperative affairs, I will attend. Responsibilities, I will assume. The cooperative philosophy, I will live. One vision, one belief, one feeling in cooperativism. My life I pledge, so help me God. Ayan po, sige po, pwede na po tayong mag-see po ulit, no? Ayan po, before po tayo mag-start, we would like to acknowledge po kay Direk Percy Mercado, andyan sa ating pong iba pong mga committees na nandiyan dyan. Hindi ko na po kayo isahin, no? Kasi, ayun po, no? Ito po. Good afternoon, everyone po. Let's introduce na po natin ang ating pong speaker. It's my pleasure to introduce our speaker, Miss Gladys Madonna Diasis and Miss Angelica Marie Mendoza. We both account specialists from One Co-op Health. As an account specialist, they have been helping cooperative member better understand the value of health card protection and benefits offer of One Co-op Health. Today, they will share value insight on our HMO program and ISUGOD program benefits and how member can maximize healthcare services availment to them. Without further ado, let's give up a round of applause, Miss Gladys and Miss Angelica. So hello po, good afternoon mga kamay-ari. So sa mga nasa face-to-face po dito, good afternoon. And also po sa mga naka-join po via Zoom natin and also sa Facebook Live view po yata, no? So good afternoon again. So my name is Gladys po, account specialist po sa One Co-op Health. So ang pinaka-real name po namin is Cooperative Health Management Federation or also known as One Co-op Health. So syempre, bakit po ba tayo nandito? Nandito po tayo para at least malaman po natin kung ano yung mga coverage, mga benefit na meron po ang One Co-op Health kay Simbayanan ni Maria. So dito, pwede nyo pong itanong kung anong plan yung gusto nyong kuhain. Kunyari si Ward po, ano yung ba yung mga benefit ni Ward, ni semi-private. So dito po, pwede nyo po lahat itanong sa amin. Yun nga lang po, syempre regarding po to sa mga kung covered ba yung ganito, mamaya po itatakal po natin yan. So magdako na po tayo sa ating membership and enrollment. Kung ano po ba yung ino-offer po ni One Co-op Health kay Simbayanan ni Maria. So yun na po, habang inaantay na yan. So membership enrollment po natin. So ngayon po, ito po yung ino-offer namin kay Simbayanan ni Maria po, no? So itong pinapakita ko po sa inyo or yung nasa screen po sa mga via Zoom, without access po to sa top 6 major hospital natin. Ano po ba yung mga top 6 major hospital? Ito po yung Asian Hospital, Cardinal Santos, Makati Med, St. Luke's QC, BGC, and yung The Medical City po, no? Kasama po dyan yung mga satellite clinics, yung mga nasa SM malls po. So ito, meron po tayong 5 plan na ino-offer po. Meron tayong Ward A, semi-private, private, may semi-private ulit at large private. Pero iba-iba po yan ng MBL or maximum benefit limit. So si Ward A, for 12 to 65, meron po yung premium na 4,350 with maximum benefit limit po na 60,000 per illness per year. Pero po, may nakanote po siya doon na with inner limit po. Mamaya, itakal po natin kung anong ibig sabihin ng inner limit na yan. So, meron din pong semi-private na 10,455 for ages 12 to 65 years old. Pero 70,000 MBL naman po yung kanyang MBL. And we have private na na meron pong 21,880 with maximum benefit limit po na 100,000 per illness per year.
Semi-private, actually itong semi-private at large, malaki na po yung MBL niyan. Kung sakali lang po na merong gustong kumuha po ng ganitong kalaking MBL, so ito rin po yung kanyang premium. 21,880 with maximum benefit limit na 200,000 per illness per year, and large private po na 25,920 with maximum benefit limit po na 200,000 per illness per year. So if ever naman po, ang member natin gusto naman po yung may mga access po sa top 6 major hospital, may premium din po tayo dyan. Yun nga lang po, medyo mataas nga lang po yung kanyang premium. So ito naman po siya. With access, wala po siyang ward. Kasi syempre po, yung mga top 6 natin, medyo pricey din po kasi yung mga laboratories natin dyan. So wala lang po tayo in-offer na ward, pero mag-start po tayo kay semi-private na meron pong 11,710 with maximum benefit limit na 70,000 per illness per year. Private, 19,516 with maximum benefit limit na 100,000 per illness. Semi-private, 24,510 and large private, 29,030. So, hindi ko na po binanggit yung premium po ng 66 to 70 at 71 to 75 kasi times 2 at times 3 lang po yan. So, kinikater po namin hanggang 75 years old. Pinagkaiba po namin to the other HMO, ang in-offer lang po nila na age is hanggang 65. Pero syempre, since kooperatiba po tayo, so nag-offer po kami hanggang 75. Yun nga lang po, may mga difference lang po yan later sa mga benefit. No? Benefit ni 12 to 65 at dun sa mga overage po natin. So kung sakali po, magpa-check up tayo, magpa-laboratory tayo sa The Medical City, na satellite clinic sa mga malls, ito po dapat yung kanyang premium. Kapag ang kinuha po natin is yung without access po, hindi po tayo doon makakapagpa-consult or laboratory. Unless po, nandun na tayo sa facility, na itawag na ng facility sa atin na for consult, minsan po ang medical department po is nire-reconsider na lang po yun. Pero, it doesn't matter po na pag nag-reconsider po si medical is yung laboratory is pwede rin po i-reconsider. So, syempre, nandoon na po kayo sa facility, sa The Medical City, for example, for consult kayo, so nire-reconsider na lang po nila yon. Pero, nagsasabi po yung aming medical team na nire-consider lang po ito at kung may gagawin pong laboratory, doon na lang po sa accredited na clinic po, except na lang po kay TMC. So once po nakumuha tayo ng HMO kay One Co-op Health, ito po yung mga plan benefits. Nandyan po si preventive, outpatient, inpatient, emergency treatment, dental coverage, financial assistance, telemedicine, at special COVID-19 benefit. So, unahin po natin si preventive. Si preventive, ito po yung tinatawag na annual physical examination. So, ginagawa po to every year. So, depende na lang po kay member kung kailan po niya ipagagawa. Ang coverage natin ng APE is basic 5 po. Yung CBC, urinalysis, fecalysis, chest x-ray, and physical examination po. So, paano po ba itong i-request? No? Sa pag-request ng APE, dapat po ini-email po sa amin. Pwede pong kay through co-op or mismong member na po yung mag-email sa amin. Kasi meron po silang 3 to 5 working days si medical team para po ma-process tong sa APE. Kasi nakikipag-coordinate po sila dun sa clinic kung saan po tayo magpapa-APE. Hindi po siya pwedeng i-avail sa mga hospital kundi sa mga clinic-based only lang po. So, ito lang po yung coverage natin. Kung sakali lang po na meron kayong gustong ipadagdag na ipapakover for APE, like blood chem, for example po, FBS, HbA1c, hindi natin siya mako-cover kasi po, ito po yung package natin for APE kay Simbayanan ni Maria. So, ito lang po siya. And next po natin is outpatient care services. Ito naman po yung mga consultations and mga laboratories po natin. So, kung mapapansin po natin, si Ward, disregard na lang po natin si Ward B. Semi-private hanggang kay large private po, covered po yan up to MBL. However, kay Ward A, ito na po yung tinatawag nating with inner limit. No? So, kay Ward A, maximum of 10,000 per year lang po siya, subject to MBL. Ibig sabihin po, kung ang kinuha natin is Ward A, ang coverage lang natin sa outpatient is hanggang 10,000 lang po per year.
So yan po yung inner limit natin. Either consultations, laboratories po yung gagawin natin. Basta na-consume na po natin yung 10,000 po sa outpatient, hindi na po tayo makakagamit sa susunod. Kunyari po, nagpa-consult, so na-approve. May pinagawang laboratory, blood chem, madaming mga laboratories. Sa isang facility, pwedeng kunyari mag-consume yan 10,000. So susunod po na availment natin, at nakita ni medical po na exhausted na po yung limit for outpatient, hindi na po tayo makakapag-avail. Pero kung ang pinili natin is semi-private, large private, at private, up to MBL po siya. Kung magkano yung MBL po nung plan na kinuha natin. Kay Ward A po kasi, mura po siya, yes po, 4,350, pero may mga limit lang po tayo per benefit. So, ganun po siya. And also, si medical department po namin is meron po silang sinusunod na clinic practice guidelines or yung CPG po. Ibig sabihin po niyan, kung ano lang po yung request na pasok po dun sa diagnosis natin, yun lang po yung kino-cover po. For example po, UTI, yung diagnosis. Siyempre sa UTI po, urinalysis lang po ang kailangan dyan. So yun lang po yung i-cover niya. Just in case po na merong sinamang FBS, CBC, HbA1c, creatinine, hindi po siya mako-cover kasi hindi po siya related dun sa diagnosis na binigay ng doktor. So may mga ganun lang po tayong instance na diagnosis basis po ang aming medical team sa pag-evaluate po ng mga laboratories natin. And next benefit, we have emergency care. For emergency care, semi-private hanggang large private, covered po up to MBL. However, for the Ward A, 30,000 per year subject to MBL. So kapag na-ER tayo, ang mako-cover po namin is 30,000 po. Anything excess po ang nangyari, for example, nag-excess tayo ng 30 plus or mga 40. So excess na po ni patient po or ni member yung sobra po doon. Basta sa amin, 30,000 lang po yung mako-cover. And also for single dose of anti-rabies, anti-tetanus, anti-venom, covered po siya single dose lang po up to 2,500 po. Regardless kung ilang turok po yung kailangan gagawin sa atin, pero sa amin po ang covered lang po is yung single dose. So sa ER, syempre kapag nakagat tayo, nagkaroon tayo ng kalmot ng pusa, aso, so hindi tayo napunta sa mga accredited namin, pwede naman natin siyang ipa-reimburse. Pero kung ano lang po yung single dose natin, yung unang turok, yun lang po yung mare-reimburse natin. Hindi siya cumulative na, kunyari 3 turok, mura lang siya, 500, 500, 500. Iko-combine natin yung since 2,500 naman, hindi po siya ganun. Single dose lang po talaga yung mako-cover namin. And next benefit po natin is inpatient care or ito na po yung confinement. So, syempre, pag confinement, covered pa rin po si semi-private hanggang large private up to MBL. For the Ward A, 30,000 maximum benefit limit for the first confinement per illness. Ano po bang ibig sabihin nung explanation natin kay Ward A? For example, na-confine po ako due to dengue. So, mako-cover po sa akin is 30,000. So, the next second confinement ko po, na-confine ako, pero ibang illness naman siya. Like pneumonia. So, another 30,000 po yung mako-cover sa akin. And the third confinement, na-confine na naman ako due to dengue. Kung ano yung reason ng confinement ko nung una. So, yung another 30,000 na po. The total of 60. Pero kung sa pang-apat na confinement, na-confine po ulit ako ng dengue, wala na po akong coverage kasi nagamit ko na po siya nung first and third confinement. Pero kung yung fourth confinement, pneumonia naman siya ulit, so another 30,000 po. Kumbaga yung isang illness sa sakit natin, hinati lang po natin yung MBL nun para yun yung inner limit natin. So ganun po yung explanation natin. Pero kung wari po, yung billing natin doon sa first confinement, pneumonia, umabot siya ng, sabi natin 20,000 lang po. 20,000 lang po yung mako-cover natin. So, kung pangalawang confinement, na-confine ka ulit ng dengue, so ang limit mo na lang po noon is 40,000 na lang po yung limit natin. So, ganun po yung evaluation or computation po ni medical department namin.
And syempre, kapag ka-confinement, kailangan pa rin po nating i-file yung PhilHealth. So if ever po na ang member natin is walang PhilHealth, magiging care of lang po ni patient or ni member yung sa PhilHealth portion. Kasi bago po kami magbigay ng LOA sa ating facility, nag-send muna sila sa amin ng billing. So sa billing, kailangan nauuna po si PhilHealth bago po si HMO. So may mga instance lang din po na kung mapapansin po natin, may mga scenario din kasing nangyari sa amin na PF na lang po yung kino-cover namin. Bakit PF na lang yung na-cover dun sa hospital niya? Kasi po yung sa hospital bill niya is na-cover na siya ng buo ni PhilHealth. So may mga ganong cases po na kung mapapansin nila, bakit ito lang yung na-cover sa amin sa confinement? Kasi po, na-cover na siya ni PhilHealth. So probably yung sa professional fee na lang ng doktor, doon na lang po yung i-cover namin. Pero hindi siya buo na ma-cover po namin kasi meron kaming one co-op rate po para sa mga doctors. So probably mayroon pa rin po magiging excess yung ating mga patient. Kasi depende po yun sa doktor kung magkano po yung nire-relay po nila na PF nila dun sa confinement po ng patient. And next benefit po, we have dental care. For the dental care, sa lahat po ng plan, simple tooth extraction, covered po siya, maximum of 2 teeth per day. So kahit araw-araw po tayo magpatanggal ng ngipin, basta simple tooth extraction, pwede po siya. For temporary filling, sa lahat ng plan, covered din po yan, maximum of 2 services per day. For permanent filling, wala lang pong coverage si ward, pero kay semi-private, 1 service per year, and kay private at large private, 2 services per year. And lastly, simple oral prophylaxis o yung linis po ng ngipin natin, sa lahat po ng plan, covered po siya once per year. And for reimbursement process po natin, just in case po na wala pong dental clinic po sa area natin, pwede siyang ipa-reimburse. However, 250 pesos nga lang po yung reimbursement process natin per procedure. Pero kung may mga dental clinic po sa area natin na accepting po sila ng HMO, pwede nyo po silang i-refer sa amin para maapa-accredit po natin sa providers department namin. And next benefit, we have special coverage for COVID-19 cases. So may mga cases pa rin tayo ng mga COVID po. So meron tayong 10,000 per year. So kung magpapa-RT-PCR test po si member, 2,000 per case. And antigen test, 1,000 per case. Next benefit, we have physical therapy sessions. So sa ward, wala po tayong coverage. Pero kay semi-private, covered po siya up to 6 sessions. And kay regular private, large private, covered po yan up to 10 sessions. And next po natin is financial assistance. Just in case lang po na may nangyari sa members ay di inaasahan. So kung yung beneficiary po niya is merong makukuha. For natural death, we have 10,000 and accidental death, we have 20,000 po. For the third party of the financial assistance is C1 CISP po. And our reimbursement process, we have 30 working days to complete po lahat ng required documents simula po nung namatay si member. And syempre, kapag incomplete requirements po is hindi lang natin siya mapaprocess. And next po, kapag ang member is hindi po makapunta ng physical mo sa mismong hospital or clinic, so we have a telemedicine. Sa telemedicine, pwede po yan through call, through video po na consultations po sa ating doktor. So we have teleconsultation, video, e-prescription, e-referral form, and e-laboratory request. So paano po ba mag-book dyan sa telemedicine? So sa Facebook po, search nyo lang po ang One Co-op Telehealth and click nyo lang po yung Book Now. So pag-click nyo po ng Book Now, may mag-i-info po doon na kailangan nyo fill upan na mga details, and then yung aming in-charge po sa head office, sila po yung mag-refer doon sa doctor po na available para at least ma-check up po tayo through call or video call. And ito po yung ating card, no? Once po na nag-enroll tayo or yung mga renewal po natin. So sa front view, nandyan po yung policy number, member's name, co-op name, and yung card number. So free card replacement po tayo just in case na damage or unreadable na po yung card.
incorrect spelling kapag kasi One Co-op Health po yung nagkamali sa pagprint ng card. And syempre, may card replacement fee po tayo na 250 pesos kapag po na-lost card po ni member yung card o kaya po nag-change na po siya if already married. And also, kapag may charge po kami na 250 just in case po yung sa endorsement po ng co-op, doon lang po nagkamali. No, yun yung sa endorsement po sa amin. And ito naman po, diseases covered po from the first year of the membership. Nandiyan po yung UTI, allergies, chickenpox, bacterial infections, and yung fever po. And ito, regarding po sa pre-existing condition, so ito dapat yung na-explain po namin sa inyo. Sa atin, sa Simbayanan po, so meron po tayong contestability period for 1 year when it comes to the PEC. No? So sa PEC po, ibig sabihin po nun, anything related po na diagnosis natin na nag-fall po sa PEC is hindi lang po natin siya mako-cover sa ngayon. Pero sa renewal po, covered na po ang PEC kay Simbayanan. So if ever po, new member tayo, nagpa-consult, okay, approve. Pagdating ng laboratory for blood chem po, and yung mga diagnosis po, for example, hypertension, diabetes. So once po na nakita ni medical team na nag-fall po sa PEC or pre-existing condition po yung ating diagnosis, madedenay po nila ito. I-inform po nila yung in-charge dun sa facility or si member mismo na hindi po siya mako-cover kasi wala pa pong coverage ng pre-existing condition po yung ating member. Ibig sabihin po nun kasi new member po siya, pero pag nag-renew po siya next year, covered na po yung mga diagnosis na related sa PEC. Kahit po kunyari mag-fall din po sa dreaded disease, for example, cardiovascular disease, hindi pa rin po siya mako-cover kasi po hindi pa po covered ang ating PEC. Kasi 3 level po kasi yan eh. Merong una, ordinary illness. Ito yung mga ordinary na sakit natin. Pangalawa, ito na tong pre-existing conditions. And lastly, ang critical illness po is yung dreaded disease. So yun po yung type of level ng sakit ng isang tao. So kung dreaded na yung sakit mo at wala pa po tayong coverage ng PEC, hindi pa din po siya mako-cover. Pero sa renewal po, covered po yan. Paano naman po? Hindi na siya nag-renew next year. Kasi nga wala na nga coverage, hindi naman niya napakinabangan yung card. At tapos, naisipan niya ulit mag-enroll. Hindi na po makakount yun. So once po na hindi tayo nag-renew, sa renewal natin, tapos next year, naisipan natin na ay, mag-enroll ako ulit. Hindi na po siya makakount na mako-cover po yung PEC kasi nag-lapse na po. Dahil hindi po tayo nag-renew, tapos, the next year pa tayo ulit nag-enroll. So, sayang naman po yung another 1 year po na contestability period natin. So, para at least ngayon, kung ward po yung pinili, pwede po yan, nagagamit naman po natin sa consult, sa dental, sa APE, no? Then, by next year, kung mag-fall man po yung mga sakit natin, for example lang po, na mga pre-existing na mga hypertension, diabetes, covered naman na po iyan. Yung ganun po siya. So, ayan po, ito po yung mga example ng PEC na nako-covered po natin after 1 year. Yung mga tumors, cataract, tuberculosis, hypertension, diabetes, at tonsillitis surgery po. So, ayan sila. And regarding po sa dreaded diseases, so 12 to 65 years old covered naman po siya up to MBL. However, sa ating mga overage po na 66 to 75 years old, ang coverage lang po nila for dreaded diseases is 5,000 per year lang po. So, anything na mag-fall man sa ER, sa confinement, sa outpatient po, 5,000 lang po yung coverage nila. Pero sa PEC naman po, up to MBL. Kay dreaded lang po talaga tayo may limit sa mga overage. Pero for 12 to 65, wala pong problema, up to MBL po siya. And syempre po, may mga exclusions din po kami na hindi kino-covered. Nandiyan po yung mental disorders, psychiatric care,
abuse of intoxicants, self-injury or attempted suicide, rehabilitation treatment, purchase of durable equipments, and yung long-term care. And this next slide po natin, ito po yung mga pre-existing condition na nagpo-fall po sa exclusion natin. So kahit PEC po sila, pero po sa offer po namin na proposal po for Simbayanan is hindi po siya mako-cover. Yung mga tao na merong mga all types of aneurysm, angiography, mga open heart surgery, brain surgery, mga related po sa autoimmune diseases, chronic renal diseases, cancer, and blood dyscrasias. So if ever po na yung mga diagnosis natin, no, meron po dito, for example lang po, hindi natin siya mako-cover kasi nasa exclusion po namin siya. Based po dun sa ating contract. So, may mga ganyan na rin po kami na scenario na cases po sa mga members na kunyari po lang diagnosis po CKD, chronic kidney disease. And pag na-check po namin yung benefit ng co-op na yon, makita namin na wala po itong coverage for CKD, hindi po namin siya mako-cover. Basta po mag-fall po yung diagnosis dun sa mga exclusions namin is hindi po siya nako-cover. Pati rin po yung mga screening tests, yan, hindi din po namin siya nako-cover. So, ayan po yung mga PEC na nag-fall sa aming exclusions. So, ayan lang po yung ating benefit for our full HMO na meron po kay Simbayanan ni Maria. So, meron po ba tayong questions para po dun sa full HMO bago po tayo mag-proceed dun sa other benefit namin na ISOGOOD and ISOGOOD Plus? Yun po. Baka may questions po tayo, ma'am, sir, regarding sa full HMO po. Yes po, sir. Okay. Yung co-op health. So, ang question po ni sir is, wala pa siyang diabetes, no sir? Parang lately mo lang nalaman na may diabetes ka. Tapos, nag-enroll ka ng One Co-op Health. Kung kailan mo po magagamit yung card. Kung nag-enroll po tayo ngayon, sir, wala pa tayong coverage ng PEC since ang diabetes po is mag-fall sa PEC. Makagamit lang tayo ng mga for laboratories na to by next year, sa renewal po. Magagamit naman siya, sir, pero yung mga laboratory test na related dun sa diabetes, hindi pa po natin siya mako-cover. Yes po. So after 1 year sa renewal po, covered na yung PEC and yung diabetes, sir, for example, na diagnosis ninyo, yun yung diagnosis po dun sa mga laboratories, mako-cover na po yun. Okay po. Lahat po kasi ng HMO is meron po talagang mga contestability period when it comes sa mga pre-existing condition po. Yes po, ma'am. Kailangan pa yung luwa. Okay. Yung regarding sa dental po, ang question po ni ma'am is pag yung sa dental daw po ba, kailangan daw po ba ng LOA? Yes po, kailangan po siya ng LOA. Pero po, dapat po ang unang gagawin po natin is magpapa-appointment po muna tayo sa dental na accredited namin. Kasi hindi po i-allow yung LOA ninyo kung pupunta lang po tayo directly sa dental kasi alam naman po natin pag mga dental clinic, needed po talaga nila ng mga appointment. So, pa-appointment po muna tayo, ma'am, and then i-check up tayo ni dentist. Then once na may mga gagawin po tayo, tsaka po nila yun itatawag sa amin for the approval. For example, ma'am, bubunutan kayo ng ngipin. Kailangan po kasi ng medical department namin yung tooth number. So, itatawag po yun ng secretary ng dentist or si mismong dentist. Sasabihin niya po kung ano pong tooth number, kung ma-approve po ba o ilan yung igagawin. Doon na po magbibigay ng approval po yung medical department namin. For example, ma'am, cleaning lang. Cleaning, wala pong problema yun, ma'am. Itatawag pa rin po yun ng dental, ma'am. Para at least for, din po,
verification din po yun ng dentist. Minsan po, ang ginagawa nila, chine-check up po muna nila yung patient, then tatawag po sila sa amin para alamin po kung ano yung mga coverage nitong member for dental. So once po na binanggit na namin yung mga simple tooth extraction or a prophylaxis, bahala na po si dentist, ma'am, kung ano po yung ma-check up nila sa ngipin natin. Kailangan pa rin po yun ng LOA. One more pa, ma'am. Yung pong listahan ng dental, before pa po, ay yung binigay na mga dental, yung siyempre pinuntahan ko yung malapit sa amin, pero sarado na raw yun. 5 years na, ganon. Wala po bang bago? Mas may place ko, ma'am. Meron kaming accredited providers sa website. So, mas updated yung website natin, ma'am, kesa dun sa naging booklet natin. So, pwede po kami, nag-share naman din po kami kila Ma'am Trish ng website natin. Pwede nating ikalat sa mga members para at least kahit through internet po, ma-search po natin yung mga accredited dental po. And advice ko lang din po para po dun sa mga gusto magpa-appointment, kasi bago po tayo pumunta ng hospital, clinic, or dental po, tawagan po muna natin if ever po na may doktor na tayo doon. I-confirm po na natin kung may schedule po sila nung araw na yon. Or kung accepting pa ba to ng HMO, at for example, yung sinabi ni ma'am, yung dental, sarado na hindi rin po pala kami aware na sarado po yung dental. Pwede po yung i-report din sa amin para at least mas mapadouble check natin sa providers team kung talagang sarado na or lumipat lang po sila ng area. Kasi may instance din po na hindi rin po nag-i-inform yung mga doktor, yung dental, na hindi na po sila accepting or sarado na po pala yung clinic nila. So, ganun po. Okay po. Thank you po. Thank you po, ma'am. Yes po, ma'am. Ginamit ko siya sa Medical City dyan sa FTI. Okay po. Tapos once ko lang siya nagamit kasi hindi na raw covered. Baka ang nangyari sa inyo, ma'am, isang napili. Ano pong plan ninyo, ma'am? 4,000 lang. Yung ward. Yun po. Yun yung in-explain ko din kanina, ma'am. Siguro nung nag-consultation kayo sa The Medical City, nandoon na po kayo. Nireconsider na lang po, ma'am, yung consultations, pero kung may laboratory tayo, ma'am, is hindi na po nila i-approve kasi nakita nila sa system na wala po tayong access doon sa top 6 major hospital po. Pero to the other clinic, ma'am, like High Precision, Aventus, or kung saan mo pa yung malapit na clinic dito na accredited, pwede po natin siyang ipagawa. Sa ibang clinic, ma'am, na accredited, except po doon sa The Medical City. Kasi yung nangyari sa inyo, ma'am, is nireconsider lang po yung consultation since nandun na po tayo sa facility. Pero po kasi, upon checking ng medical team, wala po kasing access yung card natin doon sa top 6 major hospital, together po yung The Medical City Satellite Clinics. Hindi ibig sabihin, ma'am, wala na siyang exhausted na siya. Hindi po ibig sabihin ganun, ma'am. Wala lang po tayong access sa The Medical City. Ganun po. Pero sa ibang clinic, ma'am, pwede po natin siyang ipagawa kung may mga laboratory po tayong ipapagawa. So, hanap pa kung saan clinic pwede? Yes po. Meron din kami, ma'am, sa website po. Yun po. Yes po, sir. Tingnan nyo sa booklet kung saan accredited na hospital mayroon o kayong booklet. Sa mga new members, sir, pag nagpapadala kami ng ID, may kasama na pong booklet. Yun, updated na po din yun. Pero kung ayaw po nating i-check doon, nahirapan tayo magtingin sa booklet, meron din po tayong through website para search na lang natin yung mismong hospital or yung city para mas madali po nating makita yung malapit na accredited hospital or clinic po sa area natin. Yun po. Meron pa po tayong questions for the full HMO? Yes po. Laboratory ako, pag magpapalaboratory ako, maghanap ako ng accredited ng one co-op. Pagkatapos, sila na bahala nun. Ibibigay ko lang yung card. Yes, ma'am. Itatanungin ka ni HMO department ng clinic or hospital kung for consultation po ba tayo or laboratory. Kung for laboratory tayo, ma'am, dapat may request po tayo galing po dun sa doktor. Dapat yung request natin, ma'am, meron pong naka-indicate na diagnosis.
Kasi pag tinawag po yan ng facility, i-indicate po nila yung diagnosis and also yung mga laboratory request po natin, kung ano po yung ipapagawa. Then doon po i-evaluate ni medical team kung covered po yun under po doon sa plan ninyo. Okay, thank you. Okay po. Ay, sige ma'am. Ay, ito po, may question po sa Zoom. Ask ko lang po, paano po in one confinement, tapos may 3 diagnosis na nakita? Paano po yung magiging treatment nun? Okay. Yung regarding po dun sa question for the confinement, for example, 3 doktor yan yung tumingin sa'yo. Siyempre, iba-iba po yung assessment niyan, iba-iba yung diagnosis. Kung for discharge po tayo, ang gagawin po ni facility dyan is kailangan mo nang i-deduct si PhilHealth. So kami po, si medical team, depende po kami kung ano po yung pinaka-final diagnosis po na kukuhain ni PhilHealth bago po kami yung mag-deduct. No? Magbe-base po kami sa pinaka-final diagnosis po kung ano po yung ipapasa po sa amin ng facility. So kung ano po yung kinuhang final diagnosis ni PhilHealth, so yun din po yung susundin po namin. So regardless po kung 3 doktor yan, iba-ibang diagnosis, pero may final diagnosis po dyan sa 3 doktor. Kasi syempre, meron po dyan sa 3 doktor na pinaka-doktor natin. Actually, may naging incident din pong ganyan sa amin, sa ibang co-op na gano'n yung nangyari. Nagtanong siya, paano kung 3 yung doktor o 4? Iba-iba yung ginawa sa akin, chinek up. Iba-iba din yung diagnosis. Paano kami mag-evaluate? So, gano'n lang din po yung in-explain ko po sa kanila na PhilHealth muna bago si HMO. Kung ano yung kinuha ni PhilHealth na final diagnosis, yun din po yung susundin namin. Doon din po kami mag-base. Yan po. Isang question pa po. What about po yung As of now, kaka-renewed lang din po ni Simbayanan this July. Upon checking po dun sa premium last year, same pa rin po naman siya ng premium. So, yung premium po kasi, nagdedepend po yan dun sa pinaka-utilization ng whole account. Pero syempre, Simbayanan po tayo. So, as is pa rin po yung premium nung last year sa premium po natin ngayon. So, last year po, 4,350. Ngayong year po, 4,350 pa din po yung ating premium. Basta ward po yun Depende po sa plan natin. Yes po. Cover na po pre-existing sa second year po pag nag-renewed na po yung member natin. So sa second year, pwede po kayo mag-decide kung mag-upgrade kayo ng plan, pwede po yun. So doon kasi covered na po yung PEC. Kung sa tingin nyo, madalas kayo mag-consult, magpa-laboratory. So sa second year, pwede tayo mag-semi-private para at least naka-up to MBL. Kasi si Ward A po, like what I said, may inner limit lang po siya. So, sa outpatient, 10,000. Sa ER, 30,000. Sa inpatient, 30,000 for the first confinement. Yun po yung mga limit niya. Pero semi-private, going to large private, covered po siya up to MBL. So, ganun po. So, wala na po tayong question for the full HMO. Yun, si ma'am. Yes po ma'am, pwede mag-semi-private. Kung yung first year po natin is ward tayo, then second year gustong mag-semi-private or large private, pwede naman po yun ma'am. tas ang susundin na po nating premium, syempre po nag-upgrade, ma-upgrade din po Yes yung po, amount ma-upgrade din po yung premium natin. Ganun po. So, yes ma'am, yung ito ma'am kanina. Ito po yun, ma'am.
Yan. For example, ma'am, Ward A ka for this year, for 350. By next year, gusto mo mag-semi-private na 70,000, 10,455 na po yung premium. Basta pasok po tayo dun sa age bracket. Sige po, ma'am. And take note lang din po pala, para po dun sa kumuha ng with access po, the Makati Medical Center po namin is only for outpatient only lang po. Kasi yung for inpatient and ER po nila is ongoing po ng approval ng Makati Med po sa aming providers team. So kung may mga incident po tayo nangyari, napunta tayo ng Makati Med, na ER tayo, hindi tayo inaccept kasi wala pong coverage, yun po. Pero pwede naman po yun ipa-reimburse. Basta kompleto lang po yung mga documents po natin. Dito ma'am, kasali naman po. Yung itong top 6 lang ma'am yung nasa baba, yung wala siyang access. Pero Bikutan Med, accredited naman po yun, pwede po yun dyan ma'am. High Precision, yung mga branches po ng High Precision, accredited po namin, pwede po tayo doon magpa-laboratory. And also, accepting din po pala kami ng, for example, yung request ng doktor. Yung doktor is hindi namin accredited. Pwede po yun. Basta ipagagawa nyo lang po yun sa mga accredited na clinic or hospital po namin. So, hindi naman po kami mahigpit para doon. So, yan po. May questions pa po tayo sa full HMO? Para mag-proceed na po tayo dun sa Isugod and Isugod Plus na plan. Okay na po. So, okay. Yan. So, dito na po tayo sa atin, other benefits. So, introduce ko lang po si Miss Angela Marie Mendoza. Kasamahan ko po sa Sales and Marketing po sa One Co-op Health. So, good afternoon po mga kamay-ari. Proceed na po tayo ngayon sa other benefits po ni One Co-op Health or other products po. So, ang amin pong other products, itong prepaid card po natin. Yung prepaid card po natin, ang pangalan po nito is Isugod and Isugod Plus. Ito po ay isang emergency health card. O magagamit lamang po natin tong card na to pagka na-ER po si member or na-emergency po siya. So, ang atin pong Isugod, yung una po, ito po ay nagkakahalaga ng 499 pesos. And then, ito pong Isugod card natin is one-time availment lamang po. Or isang beses lamang po siya pwede magamit sa loob ng isang taon. Kumbaga, kunwari po, si member, nag-avail siya ng Isugod sa halagang 499. Tapos, si member ay na emergency po. Sa unang emergency niya, gusto niya nang gamitin itong Isugod card niya, magagamit naman na po niya ito. Pero sa pangalawang emergency niya, tapos nagamit na po niya yung Isugod card niya, hindi na niya po magagamit since one-time availment lamang po. So, ang isa pa po nating ino-offer ay is yung Isugod Plus or upgraded lang po to na Isugod. Ito pong Isugod Plus, yung meron na po siyang coverage for deconfinement or yung emergency leading to confinement po. And also, ito pong Isugod Plus ay Isugod natin or yung emergency card natin is pwede po siya sa mga members, employees, officers na nag-age po ng 6 months to 65 years old. And also, meron po tayo dyan na financial assistance up to maximum na 50,000 pesos po. So yun nga po, sabi ko kanina, the coverage period po nito is 365 days or 1 year po. Yun po yung validity nung card po natin. So kung bumili po tayo ngayon, July 23 or July 22, next year, July 22, ma-expired na po. So kung di nyo po siya nagamit buong taon, mawi-waive po yung card natin or mawawala na po yung benefit niya.
Also, yun po, pang emergency lamang po talaga ito. Hindi po siya pwede sa mga outpatient, sa mga inpatient or confinement po. So, yung benefits naman po ni Isugod. Dito po makikita natin yung price breakdown niya. Pagka 6 months to 17 years old po, ang presyo po ng Isugod is 349 pesos. So kung may mga anak po tayo na gusto bilan ng Isugod card na hindi muna po HMO, pwede po ito. And then for the 18 to 65 years old naman po, nagkakahalaga po yung card natin na 499 pesos. So, yung sa coverage po natin, meron po tayong emergency care. Mako-cover naman po natin yung doctor services, emergency room fees, o yung mga gamot na ginamit po during nung na-ER si member, yung mga oxygen, yung mga paglinis ng sugat, paglinis ng mga sutures, yung mga conventional cast. And also yung mga laboratories kagaya ng x-ray, diagnostic examinations, covered po siya up to 15,000 pesos. And also, meron din po tayo for the accidental death. Ito po ay applicable lamang sa 18 to 65 years old. Ang coverage po natin dyan is up to 50,000 pesos po. So, for the dismemberment po, dito meron po tayong tatlong situation. Itong dismemberment po is for 18 to 65 years old lamang po ulit. Yung tatlong scenarios po is, una, pag na-loss of both hands or nawala ang buong dalawang kamay ni member sa emergency na nangyari sa kanya or nawala man po yung paa or yung paningin ni member, makakakuha po siya ng 50,000 pesos. Pero kung ang nangyari po is nawala lang yung isa niyang kamay o isang paa or nabulag lang po yung isa niyang mata, ang mako-cover po sa kanya is 25,000 pesos. And if ever naman po na na-ER si member at accidental loss of thumb or index finger lamang po, ang mako-cover sa kanya is up to 5,000 pesos lang po. So, another po, if total or permanent disability, dito po, up to 18 to 65 years old lang po ulit, ang mako-cover po sa kanya is up to 50,000 pesos. Next po yung upgraded natin o yung Isugod Plus. Ito po yung pwede na siya mag-lead to confinement. Ito po yung price breakdown natin for the 6 months to 17 years old. Yung price po niya is 1,849. And for the 18 to 65 years old, yan na po yung pinakamataas natin na price, 1,999 po. So for the coverage, same lang naman po siya kay Isugod, pero meron lamang po siyang inpatient care o yung sa confinement. Yan po, yung doctor services, emergency room fees, yung mga paglinis po ng sugat, yung mga laboratories covered po, up to 50,000 pesos. And then yung inpatient care po, if ever na ma-confine si member, covered naman po yung mga room, yung mga ICU, yung mga medicine for inpatient use or yung mga gamot na ginamit during the confinement, covered po siya. Yan yung mga anesthesia, pati po yung mga panlinis ulit ng mga dugo or panlinis ng sugat. Yan po. Dito po, same lang naman po siya sa sinabi ko kanina, yung mga accidental death, dismemberment, total and permanent disability, covered naman po siya based doon sa benefits na nakalagay po sa screen. So, meron po tayong mga exclusions or hindi po natin magagamit yung card pag ito po yung mga dahilan. Una, kunwari po si member is self-inflicted injuries o sinadya niya po na mag-attempt ng suicide, ganun po. Or yung mga sugat na nag-result po sa tattoo, piercing, yun po. And also, yung mga injury po na nag-cause dahil sa negligence ni member. Kunwari po, nag-drive po siya, lasing, inaantok, ganun po. Hindi po natin ma-cover po yan. Also, if si member
willing po siyang sumali sa mga professional sports gaya po ng paragliding, rock climbing, hindi na po siya covered sa isugod natin. For the treatment of injuries na nag-result po sa mga riot, kunwari po si member nakisali sa mga rally or riot na nangyari dito sa Pilipinas, hindi po natin siya ma-cover. And also, work-related injuries under hazardous conditions, hindi po siya covered. Sexual transmitted diseases o yung mga HIV, AIDS, hindi po covered kay isugod. Maternity care sa mga buntis po if ever na ma-ER, tas ang connected po sa pagbubuntis ni member is hindi po ma-cover. Congenital or genetic and hereditary diseases is not covered po. Infectious diseases, hindi rin po covered. Yung mga psychiatric diseases o yung mga bipolar disorders, yung mga ADHD, hindi rin po siya na-cover. Yan po. Yung mga cause of emergency medical services, hindi na rin po natin siya na-cover since personal na po ito. And then medical certificates is hindi na po na-cover. And animal bite, scratch, lick, or snake bite, including its complications po. So ito po yung itsura ng ating card. Kung mapapansin po natin dito, wala po talagang name na naka-indicate sa atin since prepaid plan po ito. Pero kung ano po yung serial number nyo dyan, yun po yung naka-record sa system po namin. So kung ma-ER man po kayo, madali na rin po mahahanap ng medical po namin yung coverage nyo. Yung sa likod po ng card, doon po nakasulat yung aming contact details. Pwede po doon tumawag yung facility if ever po na ipakita nyo tong card during the emergency time na pumunta po kayo sa facility. So, paano nga po ba i-activate yung card? Meron po tayong 5 steps sa pag-activate po ng card. Siyempre, wala pa pong pangalan, di pa po naka-activate kung kanino yung card. Ang step 1 po, punta tayo sa website po namin, chmf.coop. And then, i-click po natin yung Isugod online application. And then, mag-fill up po tayo ng form. Ilagay po natin yung mga kailangan na details. And then, i-send po natin yung application natin sa aming membership or sa email po ng aming membership@chmf.coop na may kasama pong 2 valid IDs. And last po, cardholder will receive confirmation of activation via email or text. And then, once na na-receive nyo na po yung activation, pwede nyo na pong gamitin yung card. So, paano po mag-avail or saan pwede mag-avail? Step 1, the member is advised to proceed to the nearest accredited hospital. Siyempre po, dapat accredited po natin. And then step 2, i-present lang po yung Isugod card na may kalakip po na valid ID para po ma-confirm yung identity po natin. And then, step 3, medical availments will be coordinated by the facility sa amin. And then, for inquiries and concerns, pwede po kayong mag-reach out sa Facebook page po namin, Cooperative Health Management Federation, or sa email po ng aming membership@chmf.coop, or sa number po na naka-indicate sa screen or sa aming website po. Pwede rin po kayong makipag-coordinate sa amin or sa mga staff po ng Simbayanan regarding po if may concern po kayo. Ayun po para sa ating Isugod. So, if ever po na meron sa inyo na hindi gustong mag-avail ng HMO, pwede naman po tayo na mag-try po muna ng prepaid plans po namin. And also, meron na rin po kaming One Co-op Health Clinic. Located lamang po ito sa Diliman, Quezon City. So, if ever po na magawi kayo sa Quezon City, pwede po kayong mag-visit dito. And then, if may papalaboratory po kayo, pwede po kayong magpa-laboratory, imaging, and also may pharmacy din po kami. So, pwede rin po kayong bumili ng gamot. And then, pwede rin po magpa-consult.
And as of now, or July 2026, ito na po yung accredited providers po namin. Sa Luzon po, ayan, nasa 1,088 na po yung accredited providers po namin, mapa hospital, clinic, at saka dental po. Total po niyan is 1,655. Kung gusto niyo pong makita yung accredited facilities po namin, pwede po kayo mag-visit sa aming website. Kung gusto niyo po malaman exact na pangalan ng hospital, pwede niyo pong i-search doon at lalabas po doon kung accredited po ba namin or hindi. And then, ito po yung aming head office. Located lamang po sa 49 Mabilis Street, Barangay Pinyahan, Diliman, Quezon City. And if ever po na may inquiries or concerns po kayo, pwede niyo pong tawagan yung hotlines po na naka-indicate dito. So, yun lamang po. Ang aming pong tagline is Accessible Healthcare for All. If ever po na may questions po kayo regarding po kay Isugod, please free po na itanong ngayon. Yun po. Mayroon lang po akong idagdag regarding po sa Isugod and Isugod Plus natin. So, pwede siyang i-avail sa mga accredited hospital except sa top 6 major hospital po. And also, kapag ka Isugod and Isugod Plus po yung card natin, kung mag-fall po sa PEC, yung diagnosis or yung check-up or consult sa atin ng doktor sa ER, dun po siya nako-cover. No? So kapag ka Isugod po yung prepaid card natin, nag-fall sa PEC, yung reason ng ER or ER leading to confinement po natin, nako-cover po siya. Pero kay full HMO po, contestability period po for 1 year. So yun lang po, yung correction lang din po, para lang po sure tayo. Yes po, ma'am? Yung ano po natin is Isugod is for emergency. In case lang po na magkaroon nga ng emergency tapos may card tayo, Isugod or yung Isugod Plus. Po. Pero inabot ka ng emergency sa lugar na walang accredited hospital or clinic. Pwede bang magamit yon or papaano? Pag wala po tayong accredited sa area, alam ko, pwede natin siyang ipa-reimburse. Pwede yun, ma'am. Basta walang accredited na malapit sa area. Kasi dun sa full HMO kasi natin, ma'am, ganun din kasi siya eh. Kunyari, dala talaga kayo sa nearest hospital. Tapos, wala at malayo yung hospital na accredited namin, like 1 hour, 2 hours yung biyahe. So, pwede siyang i-reimburse. Pero, ang pinagkaiba po nun is pagka may malapit na hospital at na-ER ka, 80% lang po yung mare-reimburse. Pero kung wala po talaga kaming accredited na hospital sa area or sobrang layo po talaga ng accredited namin, nare-reimburse po namin siya 100%. So for the Isugod, since kung yun lang po yung malapit na hospital at di namin accredited at malayo po talaga yung accredited, nare-reimburse naman po siya, ma'am. Basta po i-secure lang po natin yung mga necessary documents. Meron din naman po kami binibigay na reimbursement form. So i-fill out lang po yun. Suggest ko lang din sa mga magpapa-reimburse po dun sa form po namin, kindly indicate na po yung bank details. Kasi kapag walang bank details po, ang ginagawa po ng accounting namin is ginagawa po nilang cheque at pinapadala po mismo dito sa head office po ng Simbayanan. So regardless kung saang branch po yung member, pero sa head office po siya pinadadala. Para let's hassle na lang po dun sa member, isulat na lang po niya doon yung bank details para at least bank transfer na lang po yung gagawin. And yung proof of payment po, yun na lang po yung isa-send namin sa email po ni Simbayanan. Para at least ipo-forward na lang po yung proof of payment na meron po kaming binang transfer na ganitong amount kasi ganito lang din po yung na-reimburse. And also, yung mga for reimbursement natin, ina-advise po namin na soft copy po muna yung sinesend para at least na-evaluate po ng aming claims department if covered po yung pinare-reimburse natin. So may mga instance kasi na akala po ng mga member is lahat po na nire-reimburse nila is mare-reimburse. So meron din po na-deny na reimbursement po. Lalo na po yung mga may malalapit kaming accredited na hospital o kaya may marami po kaming doktor doon sa hospital.
na sumakto naman po na yung pinag-check upan ni member is hindi namin accredited. Pero marami po kaming accredited dun sa hospital, may mga ganong instance po. So regarding naman din po sa amount, kung magkano yung marireimburse, just in case po ng consultations, contracted rate po tayo. So regardless kung 1,000 po yung binayaran natin dun sa doktor, pero pag nagpa-reimburse po kayo sa amin, contracted rate lang po. Hindi po siya full na 1,000 or 500 po. Either nasa 300 to 400 lang po yung mga contracted rate namin dun po sa mga doctors. And yun po ulit, reminder lang po ulit sa mga laboratories po na mga hindi na-approve namin. So, ang reason po dyan, no supporting diagnosis or either under exclusion po. Nasa ganun lang po. Or, isa pa po pala, ladderized po. Ibig sabihin ng ladderized, meron pong sinusunod na ladderized procedure po. For example, hinul up ka agad ni doktor. Pero syempre, dun sa diagnosis, ang mapapansin ni medical, dapat sa diagnosis nito, either upper or lower abdomen lang. Pero yung binigay ni doctor is whole abdomen agad. So may mga ganong instance lang po tayong may encounter na hindi po lahat is nako-cover po natin dun sa plan. And also, may iba rin na may limit lang po siya. Like for example, CT scan. For CT scan si member, tapos makikita natin sa coverage, covered siya. Pero for inpatient lang siya. Si CT scan sa ward, mako-covered lang siya kung naka-confine yung member. Pero kung gagawin po yung CT scan through outpatient, hindi po natin siya covered. Covered po yan dun sa semi-private, private, and large private. So may mga ganun po, may mga limit po tayo dun sa ibang procedure just in case po na nako-cover po namin. Sa cataract surgery, ang alam ko po dyan, limit po natin is 30,000 per year, pero hindi po kasama yung cost of lens. So for example na lang si member, 2 mata yung ooperahan sa kanya. Uunahin si kaliwa. So 30,000 na po yun. So just in case po na pinagawa po niya yung kanan, wala na po tayong coverage kasi 30,000 per year lang po yung coverage natin for cataract surgery. So may mga ganong instance po. Pwede naman po tayo makipag-coordinate dun sa mga branch po ni Simbayanan. May mga coordinator po tayo doon. May Viber group din po kami. So just in case po na may mga concern po dun sa mga branch, kino-coordinate po nila yun sa amin po mismo, kung bakit hindi na-cover si ganito, kung covered po ba yung ganito. So, nako-coordinate po nila yun sa amin. So, kung may mga na-encounter po kayo na mga ganong problem sa facility, dun sa availment natin, pwede nyo po i-coordinate sa kanila. And sila po yung makikipag-coordinate sa amin para ma-double check po namin, internal po, kung ano po ba yung nangyari. So, ganun po yung ginagawa po naming action sa One Co-op Health. Katulad na lang po yung naging case namin nitong kahapon lang. Tama mo, no, Ma'am Trish? So, nagpa-blood chem siya, pero yung blood chem niya request, wala po siyang diagnosis. And doon pa lang po, since blood chem po yun, new enrollment po siya, malalaman po namin na PEC na po yung diagnosis niya kasi blood chem na po yung pinagagawa sa kanya nung doktor. So, may mga ganong instance po. And also, meron pa ba akong i-remind? Yes po. Since walang pangalan yung card, di ba pag binili natin, kailangan ipa-registered agad. Yes, ma'am. Kailangan po, once na na-receive niyo po yung card, i-register po natin siya, ma'am. So, kung sino yung naka-registered, siya lang yung Siya lang makakagamit. po. Yes po. Pag na-registered, wala ba siyang contestability pa na hihintayin para May magagamit 7 days po, ma'am. For example, nag-register po kayo ngayon. So, may after 7 days, dun pa lang po natin siya pwedeng gamitin. Yes po. Then, may expired siya in 1 year. Yes po, ma'am. 1 year po. Kahit, ibig ko sabihin, dahil nag-registered, hindi agad nagamit, pero magagamit siya hanggang doon sa 1 year na kanyang expiration. Yes po. Basta pag
mag-register siya, ma'am, kunyari ngayon, 22. So after 22, mga July 27, yung effectivity date, yun po, pwede nyo nang gamitin. So ang effectivity date ng card natin is July 27, 2026 to July 26, 2027 na po. Pero dapat, ma'am, pag na-receive mo yung card, register mo siya agad. Kasi kung natenga siya sa'yo, ma'am, na hindi mo na-register, natenga ng ilang months, hindi natin kasi siya magagamit. Kaya kailangan, kung nabili nyo na po siya kay Simbayanan, nakuha nyo na po yung card, register po natin siya agad. Yun po. Thank you. Thank you rin po. So, may mga questions pa po, ma'am and sirs? Sa Zoom po, baka... Yes, ma'am. Alin po, ma'am? Yung Isogos, renewable ba yan? Hindi siya renewable, ma'am. Kunyari, nag-expire na siya next year, kukuha po ulit kayo ng another. Ibang series number naman po yung mapupunta ulit sa inyo, ma'am. So halimbawa, i-share ko sa iba, hindi sila member ng halimbawa sa Sambayanan, pwede ba yan, ma'am? Kumbaga, ma'am, hindi sila member Simbayanan pero bibili sila ng card. Pwede po ba kay Simbayanan, ma'am? Basta Ayun. member. Kasi halimbawa yung mga yung nasa labas, 'di ba, mga driver kanyan, ayaw na malilino sila mag-member pero gusto nila yung program na yan. So hindi pa pala pwede. Yun, ma'am, depende na po kay Simbayanan. Kung si exclusive. member po mismo yung bibili para sa kanila. Okay. Ganun po. Thank you. Thank you rin po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, yung example, wag naman mangyayari, no? Car accident, halimbawa, Motor vehicular accident, ma'am. Halimbawa, yung kinuha ko is 1999. Sabi nyo, may confinement yun, di po ba? Yes, ma'am. Magagamit ba yun dun? Depende, ma'am, dun sa vehicular accident kasi kailangan po ni medical team namin yung police report. Kung sino po ba yung kung may third party ba, ma'am, kung kaya ba siya na-aksidente dahil nakalasing, may mga ganun, ma'am. Depende po sa police report, ma'am, para ma-evaluate ni medical po. Okay. Meron sa Zoom, ma'am? Yes, ma'am. Ma'am, sa confinement mo, mayroon po bang takdang araw? Kung halimbawa, ilang araw yung confinement? Kasi di ba meron minsan nako-confine na medyo matagal? Depende naman po yun, ma'am, kung kailan siya i-discharge ng doktor niya sa hospital. Kung sa full HMO, ma'am, yun po, waiting talaga kami ng discharge slip or discharge billing po from the facility. Same din naman po dun sa mga sa Isugod Plus po natin. Kasi magbibill lang po kami, ma'am, once po na nag-report yung hospital sa amin na for discharge na po. Okay. Thank you, Ayun po. ma'am. Wala ba siyang price, ma'am, na kung, halimbawa nga, may limit ba yung kanyang sa confinement? Saan po yan, ma'am? Isugod Plus? Isugod Plus. Isugod, wait lang, ma'am. Kasi parang wala nabanggit, ma'am. Ito, ma'am, ER, leading to confinement, coverage niya is 50,000 po. Yun, ma'am. So, kung isugod naman, ma'am, for example, ER lang, tapos kunyari, ma'am, ang naging billing lang natin sa isugod, for example, 5,000 lang. So, syempre, parang lugi naman tayo kung gagamitin natin si isugod kasi 15,000 yung coverage. So, depende kay member kung ika-cash niya yon or gagamitin niya po yung isugod natin. Kasi sa isugod po, 15,000. Kung 5,000 lang po yung billing natin for isugod, sa ER, wala na po matitira. Kasi once na nagamit po yan, hindi na po yan pwede gamitin sa susunod. Kasi one-time availment lang po. Hindi pwedeng yung halimbawa 5,000 lang nagamit, Ililes, ma'am. magagamit uli. Hindi, na. ma'am. Prepaid card kasi namin siya, ma'am eh. Pwedeng reimburse. Ay, hindi, rin. ma'am. One-time availment lang din kasi siya, ma'am. Opo. 499 lang yan, ma'am.
Depende na kay member ko, ika-cash niya or gusto niyang gamitin to. Yes, ma'am. Tapos, meron po akong isugod na yun. Paano ko magagamit yan? Depende po ba sa lugar na meron siya? Saang area? Actually, ma'am, mas madami kaming accredited sa Visayas and Mindanao. So, may mga accredited din naman po kami dun, ma'am. Pero kung talagang... Nasa Leyte po ako. Leyte. Check na lang namin, ma'am, kung saan yung mga accredited sa Leyte. Basta pag may accredited dun, ma'am, dun natin siya pwedeng gamitin. Thank you po. Basta, ma'am, pag sa ER, hindi natin siya pwedeng gamitin just in case lang na gusto natin magpa-consult. Kaso gabi na, wala nang doktor. Siyempre, may iba, dediretso yan ER. Kasi may doktor doon. So, pag in-evaluate po yan ng ER na hindi naman talaga po siya ka-ER, hindi siya ina-approve po ng medical department namin. May mga ganong instance lang din pong nangyari. So, yun po. Okay. Question lang po, Yes, from po. online po ito. Pwede po bang i-combine ang HMO from other company if currently working together with HMO po ng Simbayanan? Pwede po ba siya gamitin ng sabay? Ng sabay. Opo. Actually, ma'am, depende yan sa facility. So, may mga hospital po talaga na mahigpit, may hospital po na hindi mahigpit. So, depende po kung saan po tayo napunta. For example po, sa One Co-op Health, na-maximize na niya, kulang na. Gagamitin niya yung isa niyang HMO card sa company, for example. Depende po dun sa hospital kung papayag po silang yun yung niya sa remaining niya. Parang ipang tapal. So, depende po yun. Hindi po kasi siya nag-rely sa amin. So, depende po yun sa facility. Kung accepting po sila ng ganon. Next po, to clarify lang po, isang beses lang siyang nagagamit, yung Isugod Plus po ito, or one-time use lang once you avail po. Ngayon ang question po, sa isang taon, hanggang ilang beses po ba pwedeng mag-avail o bumili ng card? Ang alam ko po regarding dyan sa Isugod po, pwede tayo mag-avail sa isang taon na hanggang 2. Maximum of 2 lang po. Yes po. Yun po yung alam kong policy ng aming membership department na pwede tayo mag-avail. For example, unang availment niya, nagamit na niya. So, hindi na yun syempre kasi kukunin na yun ng facility. Bumili siya ulit kay Simbayanan ng isa pa. Pwede po yun. Pero kung sa pangatlo po, mag-avail po ulit siya, makikita na po kasi yun sa system namin. So, hindi na po siya i-allow na i-activate. So, hanggang 2 lang po tayo. Yes po, ma'am. Sa Isugod and Isugod Plus po. May times lang alam ko ata na may nakalusot na parang hanggang 3. Pero yun po. Okay po. Yes po. Ormoc. Hindi. Hindi po. Halimbawa, itong taon Pwede, ma'am. Kasi mag-base naman po tayo kung kailan nyo po inactivate, ni-register po yon. Kumbaga, for example, ma'am, yung unang availment mo, ma'am, this June. Nagamit po siya kunyari ng August. So, wala na yon. By September, bumili ka ulit. Ni-register mo. So, September to September next year po naman yung effectivity date nun. Ganon po. Ma'am, yung regarding sa Leyte, ang accredited namin doon is Ormoc Doctors Hospital po, tsaka yung OSPA Farmers Medical Center. Sir, ma-check po natin yung website. Pwede bang i-search? I-check natin po kung mapa-flash po natin sa screen yung aming website.
Yan. Habang inaantay po natin, no, ma-flash, medyo ano lang po yung siguro yung net natin. Pwede natin i-search, ma'am, sa Google, chmf.coop. Yun po yung aming website. Doon po natin makikita yung mga, punta lang tayo sa may provider, and doon natin makikita lang lahat po ng accredited providers namin, either Visayas or Mindanao po. Yan. Chine-check pa rin natin para ma-flash po natin sa screen natin. Yes po. chmf.coop. Ito sir, inaayos lang din po. Apo, chmf.coop. Yan, naglo-loading lang po pero yan din po yun. chmf.coop. Wait lang po para may flash natin. Okay na po yun, sir. Naka-ready na yan. Off naman yung internet. Ayan. Ito po yung aming website. Yan. Pag sinerch nyo po yung chmf.coop, ito po yung makikita nyo muna, yung nasa home. Then, punta po kayo ng providers. Yan, medyo loading lang po. Pag pinindot nyo po yung providers, dun po lalabas lahat po ng accredited namin. So, pwede nyo pong i-search yung mismong city or mismong name po ng hospital, clinic, or dental po. Ayan. So, yun. Kunyari yung Leyte, yung tinatanong ni ma'am kanina. Search natin si Leyte. Lalabas po yung mga accredited namin sa Leyte area. So, ayan. Yung try mo Taguig. Yan. Tinry po natin i-search yung Taguig. Actually, sa province nakalagay Metro Manila. Pero lalabas po dito yung mga Taguig, either hospital, clinic, dental clinic po, na accredited po namin. Yan. And take note din po pala, dun sa without access po, wala rin po pala yung access sa Healthway clinics. So, isa rin po pala yun, bukod po dun sa satellite clinics ni TMC. So, ayan, may Visayas, may Mindanao din po na accredited po namin. Yan, mga province and cities, yan. Nakalagay din po dyan. Pwede po natin siyang i-click para lalabas po yung lahat ng mga accredited po namin. Yan. So, nandiyan lang din po. Ito din po is updated din po namin to na accredited providers po. Kung nahihirapan po tayo sa booklet, maghanap, mas madali na lang po sa website po namin. Yun po. May questions pa po tayo, ma'am and sirs? Yes po, ma'am. Saan po yan, ma'am?
Sa Isugod, ma'am, kung ER, dapat yung, kung sino po yung nakaregister, ma'am, na for ER. Oo. I mean, halimbawa, akong bumili. Apo. Kasi, Sa iba para niyo po anak ko. ipare-register, Halimbawa, ma'am. Oo, sa anak ko. Pwede, Pwedeng ma'am. ako na magpa-register. Pwedeng hindi, ma'am. Ikaw yung bibili, pero dapat kung sino yung bibigyan mo, kunyari anak mo, yung anak niyo po yung mag-register. Apo, personal info, ma'am, kung kanino po talaga, ma'am. Unless, ma'am, pipilapan niyo yung info niya, pwede po yun. Ma'am? Pwede, ma'am. Pwede po yun. Basta info po nung anak nyo. Yung nandoon po sa ano. Pwede po yun. Sa full HMO, not transferable lang din po yung card natin. Same po kay Isugod. So, clear lang po, no, ma'am. Sa HMO, pwede po na si member ang bibili at ito po ay ibibigay niya po sa, halimbawa, family member niya po na hindi miyembro. Okay lang po. As long as kapag ni-register po ito, pag ni-register po yung card, dapat yung information nung pagbibigyan na yung nandoon po. Yes, ano po. ma'am. Tapos yung pinagbigyan niya lang din po yung pwedeng gumamit po nun. Hindi Yes. po siya pwedeng gamitin nung member na bumili in Yes case na po. si member yung mga ilangan. Tama po, ma'am. Ayun po, yun lang din naman po yung tanong dito na if pwede daw mag-avail ng Isugod or Isugod Plus para i-registered yung kapatid na hindi member ng Simbayanan. Yes Yes po. po, ayun po. The answer naman po is yes then same lang po sa question ni Direk. May question pa po? Ma'am, pwede pong mabalik dun daw po sa full coverage po ni Isugod at saka Isugod Plus. Yung, meron po ba tayo nun yung difference ay yung parang, ano po, comparison po. Ito po yung sa Isugod po natin na benefit. Yung 499. Na merong coverage na 15,000 sa emergency care. And ito naman po yung ating Isugod Plus na merong coverage na up to 50,000 ER leading to confinement. So, 50,000 and 15,000 po yung coverage for Isugod and Isugod Plus. Napicturean po, ma'am? Lipat ko sa kabila po. Yan. So, 6 months to 17 years old, pwede natin silang kuhaan yung mga anak, mga apo natin, kung gusto natin. Yan po yung premium. No? Then, sa Isugod Plus, 1,849 naman po, yung 6 months old to 17 years old. Kung gusto rin natin din silang kuhaan. Hindi na po, sir. Hanggang 65 lang po. Yung sa prepaid po namin. $65 lang, ma'am, si prepaid card. Pero si full HMO hanggang 75.
Sige po. Ito, flash ko po, sir. Yan. Without access, ito po siya. Times 2, parang ano lang po yan 60 to 70 times 2 nung pinaka-premium po natin. And then 71 to 75, parang times 3 lang po siya nung pinaka-premium. Pero sa overage po, wala lang po yan coverage sa dental. Kasi, yun po, alam na natin pagka overage, pwedeng postizo na or mga ano na po yung mga overage natin. Pareho lang pala ang benefits ng 12 to 65 up to 66. Pareho na ba ang niyan? Yes po, kung Ward A po yan, yung ages po na yan, sir, iisa lang po yan ng benefit. May inner limit, kung itong Ward A, may inner limit po, 12 to 75, lahat po ng benefit niyan may inner limit. Pero ang semi-private hanggang large private po, up to MBL po yan. Based po dun sa MBL natin sa kabila. Kung anong plan po yung kukuhain natin. Tama no, ma'am. Same lang yung coverage po bawat kunwari ward A, sir. Lahat po 'yan pare-pareho kahit 75 years old ka na, same yung coverage. Nagkakaiba lang sila kasi mas medyo nagmamahal po pag nag-age na po tayo. And ang different lang din po lang yung, sir, dreaded diseases. Dreaded po for 12 to 65 up to MBL, pero 66 to 75, 5,000 lang po yung dreaded diseases niya na coverage. 5,000 per year. Yes po. Care of patient na po, sir, kapag nag-exhaust na po yung sa coverage natin. Kapag nagamit na po. Either nagamit na, sir, or yung diagnosis po is mag-fall sa exclusion. So, doon na rin po magka-cash out si patient. Sige, ma'am. Saan po? Sa ISO, good, ma'am. Coverage po. Ito, ma'am, ISOGOD or ISOGOD Plus, ma'am? Sige, ma'am. Dito na lang, ma'am. Gusto mo picturean ko para mas malapit, ma'am. Kita naman po. Okay, ma'am. Ayan, ma'am. Okay po. Thank you po. Baka malabo, ma'am. Dito na lang. Gusto niyo, ma'am, sa may laptop namin. Pwede naman ako magbigay, ma'am, ng PDF file nito kay la ma'am. Meron na yun, ma'am. Ayun, pwede naman din pong i-share yun, ma'am. Ayan po, baka po may mga additional question pa po na gustong bigyan po ng linaw. Meron pa po ba? Ayan. Malinaw na po. Baka po may last ano pa kayo, ma'am? Wala naman na, ma'am. Wala na po yan. So with that, thank you so much po. Thank no? you, ma'am. Ayan, so sinikap po ng Simbayanan na ma-invite ang ating provider para lahat po ng question na related ay directly po na masasagot. And hopefully, yan naman po ay nasagot po, no? Sana po lahat ng katanungan nyo ay tinanong nyo na po, no, habang nandito po yung ating mga provider. Anyway po, kung meron po kayong mga additional na question, feel free pa rin po na ibigay or itanong po ito at i-course through po natin sa ating insurance department para mabigyan po kayo ng sagot. Nagbigay po kami ng evaluation. Para sa mga nasa face-to-face po, nagbigay po kami ng evaluation. Pasagutan lamang po yung ating evaluation bago po tayo mag-awarding ng ating certificate para sa seminar natin ngayong hapon na ito. At sa mga nanonood po sa atin sa FB Live, ganun din po sa Zoom,
ano po, kayo naman din po ay may binigay po kami sa ating comment section na attendance link. Pasagutan lang din po ang ating attendance link para kayo rin po ay makatanggap ng ating virtual certificate. Ayan, thank you so much po. Okay lang, ma'am. After na. Mga kamay-ari, kailangan mo ba ng dagdag puhunan o cash para sa iyong mga pangarap? Huwag kang mag-alala dahil may character loan ang Simbayanan. With 1.25 diminishing interest rate per month, up to 700,000 maximum loan at 5 years to pay. Kailangan lang may 4 fully paid loans na walang delayed, may 2,000 savings requirement upon loan application at ng collection from the collectors. Isang loan na nakabatay sa tiwala, magandang record at pagiging responsable ng miyembro, mas magaan sa bulsa para sa mga kwalipikadong kamay-ari. Gusto mo bang magkaroon ng sariling e-bike para sa pang-araw-araw na biyahe o pangkabuhayan? Sa Simbayanan Cooperative, madali na itong makakamit sa pamamagitan ng aming e-bike loan. Mababang interes na 2.5% diminishing per month, maaaring bayaran hanggang 2 taon, 10,000 pesos cash out, all in. Magaan sa bulsa at swak sa budget, mas tipid sa pamasahe at mas convenient sa biyahe. Magtungo sa pinakamalapit na Simbayanan branch at mag-apply ng e-bike loan. Bigla ang gastos, emergency sa pamilya, hindi mo inaasahan pero kailangan agad ng solusyon? Huwag kang mag-alala. Nandito ang Simbayanan, handang tumulong sa'yo. Buti na lang, merong emergency loan ang Simbayanan. Maximum of 20,000 loanable amount, maximum of 1 year to pay, 1% diminishing interest per month. Para sa medical expenses at hospital bills, para sa mga nasunugan, para sa mga nawala ng mahal sa buhay, at para sa panahon ng pandemya. Sa oras ng kagipitan, may tulong na agad maaasahan. Pangarap mo bang magkaroon ng sariling sasakyan? Pangarap ko din. Ngayon na ang tamang panahon. Sa Simbayanan Carlo, maaari kang makakuha ng sasakyan sa abot kayang hulugan. Dahil may 0.82% diminishing per month interest rate, may flexible payment terms na hanggang 5 taon. San ka pa? Bagong unit, up to 20% cash out, all in na. At syempre, mabilis na proseso. Huwag nang ipagpaliban ng pangarap mo magkaroon ng sariling sasakyan. Mag-apply na sa aming car loan nagsimula na maginhawa at mas komportableng biyahe. Drive your dream car today. Hi ma'am, good afternoon.
Congratulations po, approve na po ang loan nyo. Sa Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative, may iba't ibang loan services na swak sa pangangailangan mo. Kaya ano pa ang iniintay mo? Apply na, kamay-ari! Success ka na siguro, no? Dahil ang dami mo ng ipon sa co-op. Akala nila dahil lang ito sa patronage rebate at dividendo. Akala nila paramihan lang ito ng share capital. Di nila alam. Higit pa sa pag-iimpok ang inyong tagumpay. Sa kooperatiba, dito sa bawat sentimo ninyo ay nagiging puhunan ng bawat kamay-ari. Dito sa Simbayanan, may boses at may halaga ka. Dahil hindi ka lang isang miyembro, isa ka rin kamay-ari. Ang tunay na success sa co-op, hindi lang yung ikaw ang mayroon, kundi alam mo sa bawat paglago mo, may kasama kang kapit-bisig na umaasenso rin. Hindi lang ito basta pera, ito ay malasakit na may bunga. Yan ang tatak Simbayanan.